Nasubukan nyo na ba makakuha ng ganitong booking mga paps? Yung tipong inutusan ka ng customer mo na magpadala ng package dito sa terminal ng bus? Sobrang hassle nga no mga paps. Kaya tara, samahan nyo ako sa biyahe ko ngayong araw mga paps. 10:47 na nga dito ng tanghali mga paps. At ito na yung pangalawang booking natin. Dahil yung unang booking natin mula Antipolo papunta dito sa Taytay ay na-drop na nga natin. Hindi lang natin na-videohan na nagkakahalaga ng 87 pesos. At itong pangalawang booking natin papunta naman to ng Caloocan South. After nga natin dito ay umalis din naman agad tayo para puntahan yung nakuha natin kasabay na booking na hindi rin naman kalayuan mula dito. Kaya eto, nakarating din naman agad tayo. Kaya nga lang may problema tayo dito mga paps dahil ang pagtawag natin sa pick up, kulang yung details na nakalagay dito sa booking na kung saan hinahanap niya yung pangalan nung nag-book na wala nga tayong maibigay dahil wala naman nakalagay dun sa booking. Dito ilang beses na nga natin sinubukan kontakin, chinat na rin natin sa app at tinext na nakaregister dito na number. Kaya lang ay wala talagang response mga paps hanggang sa napagpasyahan nga natin na umalis na lang. Tansya ko, halos nasa 15 minutes din tayo nagantay dun para lang kontakin yung nag-book. Dito ay sinusubukan pa nga natin makakuha ng isasabay mga paps, pero tingin ko alanganin na talaga tayo sa oras natin. Masyadong mahaba yung nakonsumo natin dun kanina hanggang sa makarating na nga tayo dito sa drop off location at yung kasabay hindi na natin nagawang makakuha. Ganon talaga, hindi maiiwasan to, yung biyaheng lugi mga paps. Dito ay lumabas na nga din si sir at tinabot na rin natin yung item, sabay abot na nga rin ang pamasahe sa atin. 148 nga yung pamasahe nito mga paps, pero ginawa na ni sir 150. At pagkatapos nga natin madrap ito, humanap muna tayo ng makakainan dahil mag-aalauna na nga rin at nagugutom na nga tayo hanggang sa makita nga natin yung shumayan na to at dito na tayo pwesto. Dito ay kumain nga lang muna ako mga paps at pagkatapos nga natin kumain, dito na rin tayo nag-abang ng susunod na booking na kung saan ay nakakuha din naman tayo isang plastic bag na maliit ng pagkain mga paps. Papunta naman to ng Pasig at hindi na nga rin tayo umalis sa pwesto na to nang makakuha tayo ng sunod na booking. Papunta lang sana to ng Mandaluyong, maganda sana yung fare, kaya nga lang ay may problema. Dito nga ikausap ko yung nag-book at nagtatanong kung malapit na daw ba ako sa drop off. Kaya ang sabi ko, sir, kakukuha ko lang ng booking na to. Kaya dito tinanong niya yung pangalan ko at yun nga mga paps, sinabi niya may kumuha na nga na rider at hindi tayo yun. Sa madaling salita, dinobulbook ni sir yung booking niya. Dito ay kinausap na lang natin si sir na kung pwede cancel niya na lang dahil hindi tayo makakakuha ng ibang booking dahil naka-priority to. Kaya nga lang hindi niya ginawa mga paps, kaya tayo na lang yung nag-cancel hanggang sa makuha natin yung booking na to. Papunta nga lang to ng Cubao sa may 5-star terminal. Kaya nga lang idadalhin natin isang malaking styro at hindi nga lang yun mga paps dahil lalagyan ng laman yan mahigit 20 kilos ng frozen meat at inutusan nga din tayo ng customer natin para ipadala to ng probinsya. Pero syempre may usapan na nga kami dyan mga paps, di nga pwedeng wala dahil maaabala talaga tayo dito. Papunta nga pala ng Dagupan sa Pangasinan yung pagdadalhan neto. Dito ay nilalagay na nga natin yung mga frozen meat mga paps at pagkatapos mailagay dito naman sa motor, dito na natin to iti-tape. Dito ay tinulungan na nga tayo ni kuya para i-tape at para mapabilis nga tayo at pagkatapos natin ma-secure yung item ay sumibat din naman agad tayo dahil yung nauna natin booking sigurado madidili na yun mga paps dahil hindi nga ganun kabilis yung padala doon sa may bus terminal dahil halos 10 kilometers lang naman ito. Eto at nakarating na tayo dito sa may 5-star terminal. Dito ay kinonfirm ko nga muna kung tama yung napuntahan natin at nung tama naman eto binaklas at dinala na nga natin. Dito ay titimbangin nga lang dahil kailangan yan kung ilang kilo. Nasa 22 kilos nga to mga paps at ilalagay natin yan dito sa pipilapan kasama ng ibang detalye na kung saan yung drop off at kung sino yung magre-receive nito at pagkatapos pilapan ibabalik naman natin dito para bayaran at after mga mabayaran bibigyan ka ng sticker na kung saan nakalagay yung mga detalye at ididikit mo nga dito at kung okay na dito mo na siya ilalagay sa pinakang stock room nila. Parang napakabilis nga lang dito sa video pero sa personal inabot din ako ng siyam-siyam dyan. At nung okay na, umalis din naman agad tayo mga paps para i-deliver yung isa pa nating booking na kung saan ay delay na nga tayo. 164 nga lang yung pamasahe na ito mga paps at yung binayad sa atin ni sir ay 700 pesos kasama na dun yung inabono natin na 250. Bali yung total na pamasahe sa atin nito ay 450. Ano sa tingin yung mga paps, lugi ba? Hanggang sa nandito na nga tayo sa ating next drop off location at bago nga natin inabot kay ma'am, humingi muna tayo ng dispensa. Gawa nga ng medyo na-delay na yung item niya pero ang maganda dito, hindi nagalit si ma'am at naintindihan nga niya tayo mga paps. Napakagaan niya sa pakiramdam yung marinig ang ganito sa customer na yung sasabihin okay lang yung kuya, malayo din kasi. After nga natin mag-drop ay umalis din naman agad tayo dahil nagbabadya na nga bumagsak yung ulan at ayun hindi nga tayo nakaligtas, inabutan nga tayo. Dito nga nagsuot muna tayo ng kapote bago puntahan yung sunod nating booking at yan nga pala mga paps, nakalimutan kong sabihin 165 nga pala yung pamasahe doon ni ma'am, ginawa ng 200 at ito nga sunod natin na booking, papunta na to ng Antipolo na kung saan nga diretso na rin tayo uuwi pag na-drop natin to at double drop nga yung booking na to mga paps, puro pagkain at matapos nga natin
karga ay sumibat din naman agad tayo para ma-deliver dahil nga traffic dito sa may Ortigas kaya medyo natagalan tayo bago nakarating dito sa drop off location. Bali hati nga pala sila dito sa pamasahe mga paps. Tig 140 yung bibigay nila sa atin na may total na 280 pero yung original na pamasahe nito ay 248 lang at hindi tayo yung nagpresyo nun mga paps ha. Yun ang sabi sa atin doon sa pinag-pick upan natin na yun daw yung sisingilin natin at hindi na nga tayo kailangan magsabi sa kanila dahil sakto yung binigay nila na 140 at pagkatapos nga natin dito ay sumibat din naman agad tayo para isunod yung kasabay niyang booking na malapit lang din naman na kung saan ay napakabilis lang nandito na agad tayo. Dito nga ay inabot lang natin kay sir yung pagkain at binayaran na rin tayo 140 din at pagkatapos nga natin dito ay sumibat din naman agad tayo para umuwi dahil alas 6 na nga rin to ng hapon at ito na nga rin yung last booking natin mga paps. Bali lahat-lahat ay nakalimang booking lang tayo mula alas 10 hanggang ngayon alas 6 kaya sa mga bumabiyahe pa ride safe sa inyo mga paps. Baliit man o malaki yung kita huwag natin kalimutan magpasalamat sa taas. Ang mahalaga makauwi tayo ng safe at ligtas. Yan lang mga paps.